Ito na ata ang isa sa pinakamatindi at thrilling na chapter nitong Succession War. Dahil ngayon na lumabas na ang full chapter 413 ng Hunter x Hunter, ay sa wakas masasaksihan na natin ang simula ng patayan at gulo. Ang tunay talaga na Succession War na matapos ang pagpaplano at marami pang strategy, ay nandirito na talaga tayo mga kaibigan, ang simula ng result ng napakagandang setup ni Togashi. Kaya naman, this is Mr. McKen at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay fealty o loyalty. At nagsimula ang chapter dito sa kabaong ni Hulkenberg na daladala ng kanyang mga guards. At ayon dito, ng eksenang to ay 30 minutes daw bago ang pagdeklara ng special martial law. Sinalubong din sila ng personal butler ng Haring Nasubi na si Nugoy, kasamang iba pang mga sundalo at mga tao na maghahatid sa kabaong ni Hulkenberg sa isang area. Matapos maibigay ang kabaong ni Hulkenberg nitong mga tao na may mga suot na kakaibang damit at may takip ang mga mukha, ay dito na nga nilid ni Nugoy itong mga tao sa isang silid na binuksan niya na kung saan ay makikita naman ang Haring Nasubi na naghihintay. Ang silid na ito ay ang same room na nakita natin noon na ang lagayan ng mga patay na prinsipe. Makikita na sinimulan na rin nila ang paglagay sa labi sa isa sa mga to. At nang nakahiga na ang katawan ni Hulkenberg, ay napansin naman ng hari at ni Nugoy na walang lumabas na apoy sa tapat ng lagayan ng labi ni Hulkenberg. Kasi supposedly lumalabas ang apoy dyan once na nailagay na ang bangkay ng isang prinsipe. Kaya sabi ni Nugoy, ng flame of life daw ng 9th Prince Hulkenberg ay hindi raw nagliyab, di gaya raw sa ikalawa, ikasampo at ikalabing-dalawang prinsipe. Na ang prinsipe Hulkenberg ay qualified pa rin daw sa Succession War. Sabi naman ng hari na kung ang kanyang soul ngayon ay buhay pa sa isang katawan, ang kanyang rights daw sa Succession War ay hindi pa raw nawala. Lumalaban pa rin daw ngayon si Hulkenberg. Sabay tumingin sila sa malayo. Sa sumunod naman na eksena ay may kita si Benjamin na nakasense na naman ng pagbulusok ng aura na mula sa ability ng Nenbis ni Hulkenberg. Kaya sabi sa isipan ni Benjamin na papaano ang pagbulusok ba ng aura na yon ay hindi pala ang ability ni Hulkenberg? Kasi bakit nakaramdam pa rin daw siya ng pagbulusok ng aura kahit patay na si Hulkenberg? Kasi ang pagkakala niya ay kay Hulkenberg talaga galing ang ability na yon. Nasabi pa ni Benjamin na hindi, imposible yan. So ang namatay pala ay katawan lang ni Hulkenberg at ang kaluluwa nito na nang nagsasalita pa lamang siya o iniisip niya ang mga bagay na yan na di talaga siya makapaniwala, ay nilipat naman na eksena dito kay Hulkenberg na nasa katawan ni Balsamico na tila ba'y naghahanda. Pero ang isa sa nagpakuha ng atensyon ng marami mga kaibigan sa eksenang ito ay bakit nakatali ngayon si Balsamico / Hulkenberg sa isang upuan. Posible mga kaibigan na along the way ay habang papalabas na sana sa Justice Bureau si Hulkenberg / Balsamico ay sumama siya sa kanyang mga supporters at nagpanggap na dinakip siya bilang si Balsamico para mapaniwala sina Benjamin na nahuli nila si Balsamico. Kaya may kita na nakatali si Hulkenberg sa katawan ni Balsamico, pero ang nasa likod pa rin ni Hulkenberg ay ang kanyang mga supporters na kasama niya noon sa pag-fire ng arrow kay Balsamico sa may hallway. May kita naman na naghahanda na ngayon si Hulkenberg na i-activate na ang kanyang ability. Nasabi sa isipan ni Hulkenberg na 100% na imposible raw talagang malinlang ang kanyang kuya sa pagpapanggap niya bilang ang captain of guards ito na si Balsamico. Kasi kung magkikita raw sila sa personal, ang body language daw niya, behavior at ang kanyang paraan ng pananalita ay mapapansin daw talaga kagad ng kanyang kuya at malalaman niya na impostor daw siya. Kaya dahil dyan ay may naisipan si Hulkenberg na gusto niya raw subukan ang bagong senaryo o posibleng mangyari gamit ang kanyang ability nang sa ganun ay mas maiintindihan niya pa raw ang kanyang ability. Kaya inirelease na niya ang arrow patungo sa sinasabi niyang kanyang kuya. At di pa natin alam sa kung sino na kuya ni Hulkenberg ang tinutukoy niya na kung saan niya inirelease ang arrow. Kasi sa sunod na eksena ay may kita na ayos lang itong si Benjamin. So hindi si Benjamin ang kanyang target. At may tatlong possibility na lumilitaw dyan sa kung saan nga ba inirelease ni Hulkenberg ang arrow. Either sa kanyang kuya na 7th Prince Lazarus, sa kanyang kuya na si Cherednik na ang 4th Prince, o di kaya ang 3rd Prince Zhang Lei. Matapos yan ay dito naman kay Benjamin ay sabi niya sa kanyang isipan na ang ability na kayang ipagpalit ang kaluluwa o soul swap, yan daw sigurong ability ni Hulkenberg na siyang nagpapa-explain daw sa kung bakit nagpakamatay doon ang kanyang personal guard na si Shikaku at sa kung bakit biglang nawala raw si Vic na di na nakabalik sa kanila. Pero pilit na inaalis ni Benjamin ang labis na pag-iisip sa ability na to. Nasabing hindi, ang priority ko ngayon ay si Balsamico. Ang kanyang soul ay si Hulkenberg at ngayon ay ginamit na naman daw ni Hulkenberg ang kanyang ability para makipag-swap na naman sa iba. Kaya inutusan na ni Benjamin ang kanyang guard na si Butch na magpadala na ng mga troops sa room 1009 sa room ni Hulkenberg kasi maaaring nandun daw talaga si Balsamico. At ang mga tao na kasama raw doon ni Balsamico ay mga supporters daw yun ni Hulkenberg. Kaya dapat ay dakpin daw at dalhin daw nila ang mga supporters na yun kasi magsisilbi raw ang mga
ngayon na witness sa totoo talagang nangyari. Sagot naman ni Butch na masusunod po. Sabi naman sa isipan ni Benjamin na kailangan kong malaman sa kung paanong paraan gumagana ang soul swap na to. Dahil kung hindi, ay hindi ko talaga malalaman sa kung kanino o kung sino ang naswap dito sa amin. Subalit habang naglalakad sila, ay bigla namang napahinto si Benjamin. Kaya napalingon naman si Butch at nagtataka na sabing, "Prinsipe?" Bakas naman sa mukha ni Benjamin ang pagkagulat at dali-daling nagpunta sa comfort room dahil nasusuka na siya. Kaya sabi niya rito na pagkahilo na parang nasusuka, lagnat, pagkapagod at pananakit ng mga kasukasuan. Hindi raw maaari na parang na-infect ba raw talaga siya. Kaya sabi pa niya rito na 6 na oras daw ang incubation period ng TSK-17 bago raw lilitaw ang mga simptomas ng na-infect. At kung susumain dahil sa naramdaman niya raw ang symptoms na to ay 6 hours ago ay nasa ibaba pa naman daw noon si Balsamico kasi inutusan niya ito na i-assassinate si Halkenberg gamit ang TSK-17. Kaya imposible raw, hindi raw talaga si Halkenberg ang nag-infect sa kanya kung sakali mang na-infect daw talaga siya ngayon. At ang lagayan din daw ng TSK-17 ay hindi rin daw kasi nabubuksan kung wala ang special boots na inisyo lang daw para sa kanyang mga private guards. At kung i-release naman daw ang poison para mahalo ito sa ere, ay ang radius o ang lapit ng poison sa target nito ay dapat ay nasa 2 meters lamang. At considering daw sa kanyang height kung may nag-poison sa kanya, ay para ma-poison daw siya at 100% na ma-infect, ay maaaring ang nag-poison raw sa kanya ay nakahanap ng pagkakataon na nakaupo siya para hindi na gaano kalayo ang distance niya at sa boost ng poison sa kanya. Kaya dito na naalala ni Benjamin ang posibleng suspect ng pag-poison sa kanya nung sa time na nakaupo siya at ang kanyang isang guard ay nasa kanyang tabi. Kaya na may pinuntahan muna ni Benjamin ang area kung saan nakalagay sa isang safe ang TSK-17 at may kita na isang vial lang ang nakuha rito. Kaya sabi sa isipan ni Benjamin na eto, isa lang talaga ang dinala ni Balsamico. Kaya kung hindi pala ginamit ang TSK-17 na nandirito, bakit ang simptomas na nararamdaman ko ay yung simptomas na mula talaga sa infected nitong TSK-17? Masama lang ba talaga ang pakiramdam ko? O isa lang ba itong coincidence? Hindi. Kailangan ko mag-isip-isip pa. Kung ang isang private guard na hindi ako at hindi rin si Balsamico ang mag-i-smuggle itong TSK-17 in advance bago pa kami nakasakay nitong ship, ay sa paanong paraan kaya nila ito gagawin? Kaya ay naisipan ni Benjamin mga kaibigan na may nagbigay daw ng TSK-17 na mula sa Weapons Development Division doon daw sa Tridor na yon. Kasi sabi pa rito ni Benjamin na sabihin na nating mini-maintain pa rin nila doon ang seguridad. Wastong pagtatrack sa production, sa inventory, body search, pati na sa data management sa Weapons Development Division. Ang nakikita ko lang na magiging paraan para makuha ang TSK-17 mula sa napaka-secured na lugar na yon at maibigay ito sa Tridor ay kung may nakialam na may mas mataas na otoridad at inutusan ang mula sa Weapons Development Division na bigyan ang Tridor na yon o ang nanglason daw sa kanya. At ang naisipan niya rito mga kaibigan na ang gumawa nun ay ang kanyang ina mismo, na ang Royal Guard daw ng kanyang ina ay ang palihim daw na nagbigay sa Tridor ng TSK-17 para lasunin siya. So pinili raw pala ng kanyang ina ang kanyang nakababatang kapatid na si Halkenberg kesa sa kanya. Kasunod niyan ay dali-daling may pinuntahan si Benjamin at kinausap habang may kita ang galit na mukha nito. At ang taong kinausap ngayon ni Benjamin ay ang kanyang naisipang suspect na trumaydor sa kanya. Kaya sabi pa ni Benjamin na base raw sa konklusyon ng kanyang mga naisipan na mga possibilities ay wala na raw siyang ibang suspect pa na nanlasan sa kanya. At ito raw si Furikov. Nasabi pa ni Benjamin, nakuha mo ang TSK-17 mula sa First Queen Unma ng ina ko, diba? At doon ka na kumampi sa kapatid ko. Ano ba ang motibo mo? Pera? Status? Kahit ngayon lang, sabihin mo lang sa kung bakit ka naging ganito o anong nagtulak sa'yo na gawin mo to sa akin. Sabihin mo lang bago ka mamatay. Sagot naman ni Furikov na kumampi sa kapatid nyo, hindi ko po yan gagawin. Ngayon o magpakailanman, ipinangako ko na ang katapatan ko sa bansang to at sa inyo mahal na Prinsipeng Benjamin. Subalit ako nga po talaga ang gumamit ng TSK-17 para lasunin kayo, aking prinsipe. Kaya hayaan niyo po ako magpaliwanag sa lahat. Sagot naman ni Benjamin na oo nga, pinili mo pa talaga ang perpektong timing para masiguro mo na wala talagang mahanap na suspect. Pero maaaring yan ay kasama pa rin sa plano mo. Kung ang pagpapaliwanag mo ngayon sa parte mo ay makikitaan ko ng kahit nakatiting lang na kasinungalingan, siguradong papatayin talaga kita sa gitna ng pagpapaliwanag mo. Kaya dito na nga nagpaliwanag si Furikov na sabing, ang layunin ko po ay ang i-take advantage ang kagustuhan ng Reynang Unma na ang Prinsipe Halkenberg ang mananalo sa Succession War. At the same time ay i-take advantage din daw ang intensyon at plano ng kanyang ama na si Biand Netero. So si Furikov pala ang isa sa mga anak ni Biand, mga kaibigan. Nagtaka at nagulat naman si Benjamin kaya ipinakita na ni Furikov ang marka sa likod ng kanyang dila na kagaya sa marka na meron si Longgi na ang guard ng 5th Prince Tobepa. Kaya di muna nagsalita si Benjamin at hinayaan si Furikov na magpaliwanag. Nagpatuloy naman sa pagpapaliwanag si Furikov na sabing ito ay isang sumpa na
ma-activate kapag mamamatay ako. Inilagay ito ni Beyond sa akin noon pa po at imposible po itong matanggal. Tinakot po ako ng Reyna na papatayin daw nila ako sa pamagitan ng pag-a-activate ni Beyond sa sumpa na inilagay sa akin. Kaya nawalan po ako noon ng choice. Ang kinakatakutan ko po sa sumpang to ay hindi dahil sa ikaw po ang target nito, aking prinsipe, kundi ang abilidad ng iyong Guardian Spirit Beast ay maaaring maglaho kung mamamatay kayo sa sumpa. Kaya ang natatanging paraan po para maiwasan na mangyari yan ay ang i-counter ang sumpa. Kaya sagot naman ni Benjamin na so kung ako na ang target ng sumpa na yan ay unang mamamatay bago pa ma-activate ang sumpa, then ang sumpa ay marirebound sa namarkahan ng sumpa. At ako naman ay magiging Diyos dahil sa abilidad ng Guardian Spirit Beast. Meaning para ma-counter daw ang sumpa na nakalagay kay Furikov na ang target ay si Benjamin, ay kailangan na unang mamatay si Benjamin para ang sumpa ay mag-counter o mag-rebound doon kay Furikov. At ang ability naman ng Guardian Spirit Beast ni Benjamin ay hindi na maglalaho, instead ay magiging Diyos pangaraw si Benjamin pagkatapos nitong mamatay dahil sa ability ng Guardian Spirit Beast nito. Kaya tugon naman ni Furikov na tama po kayo, mahal na prinsipe. Gamit ang abilidad ng inyong Guardian Spirit Beast ay sigurado po ako na makakabuo po kayo ng isang masaganang bansa at ang iyong pamumuno ay magpakailanman. Ang demand po kasi sa akin ng Reynang Unma noon ay ang gamitan kayo ng TSK-17 within 48 hours. Dahil kung hindi ay i-activate daw ni Beyond ang sumpa na inilagay sa akin. Gayunpaman, ang panakot na yon ay pumapabor pa raw tuloy sa kanya ayon kay Furikov. Na sa pamagitan daw ng pagpapanggap niya na sumuko na siya at sumunod na lang sa kagustuhan ng Reyna, ay nagawa niya raw maprotektahan ang Guardian Spirit Beast ng prinsipe. At the same time ay kahit na nagkasala siya kasi pinangunahan niya ang prinsipe sa kanyang plano, ay at least ay nagawa rin daw niyang makuha ang karangalan na mabigyan ng daanan ng prinsipe na lilikas sa mortal nitong katawan at magiging isang guardian deity na raw o Diyos ng Kakin para sa kaunlaran daw ng bansang to. Kaya na may sabi na ni Furikov na kaya na may masaya po akong ibigay ang buhay ko at mamamatay sa rebound ng sumpa dahil wala na po akong pagsisisi sa buhay. Dahil dito ay napasabi na lang si Benjamin kay Furikov na sabing isa talaga akong hangal na di man lang daw siya nagtiwala sa isa sa kanyang mga kasamahan. Kaya hahayaan daw niya si Furikov na sumunod sa kanya kahit sa kakaunti na lang daw na panahon. Lumuhod naman si Furikov na sabing malugod ko pong gagawin yan, mahal na prinsipe. Kaya dito na ipinaliwanag ang ability ni Furikov na isa palang specialist mga kaibigan o under sa specialization ang Nen type nito na ang pangalan ay Full Metal Alchemist Combo Master. Gumagana ito sa ganitong paraan. Kailangan ni Furikov na manatili sa tabi ng kanyang target for a certain amount of time para ma-decipher o mabasa at malaman ng detalye sa abilities ng kanyang target. Nang sa ganon ay makakabuo siya ng isang equipment o bagay na either may kakayahang wasakin o i-counter ang ability na kanyang binasa o di kay may kakayahang palakasin o suportahan ang ability. Subalit during sa pagbabasa o pagdi-decipher ni Furikov ng ability ng kanyang target at sa pagbubuo ng kanyang weapon para sa ability na yan ay di muna siya nakakagamit ng Hatsu o kahit na anumang ability mula sa kanyang NEM. At the more na komplikado ang isang ability ay the more din daw na mas mahabang panahon ang gugugulin ni Furikov sa pagbasa o pag-decipher sa ability nito. Ang mga oras o minuto naman daw na ginugugol ni Furikov tuwing binabasa niya ang ability ay equivalent naman daw sa time na ginugugol niya rin sa pagbuo ng equipment na pang-counter o pang-support sa ability. Subalit kapag ka na-interrupt daw si Furikov sa time na binubuo niya pang equipment, ang timer na dapat niya sanang gugugulin sa pagbuo nito ay marireset at back to square one ang kanyang pagbuo ng equipment na yan. So isang napakagandang ability din pala ang meron itong si Furikov mga kaibigan na isa pala siyang specialist dahil sa ability na to. Kaya pala alam niya sa kung sino ang target ng kanyang sumpa, di gaya sa kay Longi na di niya alam sa kung sino ang target ng sumpa na nakalagay sa kanya. At kaya rin pala alam ni Furikov sa kung ano ang dapat na pang counter sa sumpa na yan kasi ang target niyan ay si Prinsipe Benjamin. Also ito rin pala ang rason sa kung bakit alam ni Furikov ang ability ng Guardian Spirit Beast ni Benjamin despite sa pagiging currently unknown pa lang ng ability nito. Man, ang tindi. Napakatindi rin ng loyalty ni Furikov sa Prinsipe na handa talaga siyang mamatay sa rebound ng kanyang ginawang pang counter sa curse para lang mag-evolve si Benjamin into a higher being kasi alam ni Furikov mga kaibigan base sa kanyang Nen ability sa kung anong ability ng Guardian Spirit Beast ni Benjamin na capable talaga na gawing higher being itong si Benjamin pagkatapos ito mamatay. Kaya matapos niyan ay balik sa events noon sa chapter 410 ay nagsinungaling lang pala noon si Benjamin na may kumuha raw sa scientific weapon ng military na ang gumawa raw noon ay si Cherednik at Halkenberg. At matapos yan ay dito na nga nag-issue ng order si Benjamin na sabing ipaalam nyo ito sa lahat ng mga private guards ko. Magdideklara ako ngayon ng special martial law sa oras na 2:15 PM na kailangan na raw nilang gumawa ng preparasyon at 2 PM. At ang tanging target lang daw ng kanilang agarang pagpatay sa tier 1 ay ang mga hindi raw miyembro ng Royal Military Guards. Kailangan daw nilang
patayin ang mga to sa tahimik na paraan at wag lang daw nilang galawin ang mga miyembro ng Hunters Association. At sa pagdeklara na raw ng special martial law ay kailangan daw nilang gwardyahan ang mga prinsipe according sa rules at dalhin daw sila sa Great Hall ng Room 1001. Habang inaanunsyo yan ni Benjamin sa kanyang mga private soldiers, ay sabi naman sa isipan ni Benjamin kung ipagsasama raw niya ang ability ng Guardian Spirit Beast na binasa o dinecipher ni Furikov dito sa kanyang ability na tinatawag na Benjamin Baton, siya raw ay magiging isang spiritual foundation kung magkukombine ang dalawang abilities na yan. At ang kanyang pagiging spiritual foundation sa bansang Kakin ay parang magsisimbolo na siya ay magiging isang napakalaking kahoy ng Kakin na papalit daw sa Seed Urn Ritual. Siya raw ang magiging tagabantay na Diyos, ang ruler ng Kakin. Siya raw ang may pinakamataas daw na authority na lagpaspas kung anong meron ng isang hari. Na ayon sa kanya, ang succession contest na to ay hindi lang naman daw isang uri ng survival match para mamili ng isang hari. Isa raw itong matagal na nagyera para mapili ang magiging Diyos. Ang isang maluwalhating tagabantay na Diyos na nagbabantay daw sa pagkakaisa ng mundo sa ilalim ng Kakin na ang magpapatuloy sa dinastiya ng Huiguro na family. Na siya raw ay magiging isang ruler sa isang trono na walang hanggan. Matapos yun ay naghanda na sina Benjamin gamit ang mga baril. Nasabi nito na ako na ang bahala kay Camila at Cherednik. Nasabi sa kanyang isipan na hindi ko hayaang malaman ng mga tauhan ng ina ko ang kapangyarihan ng aking Guardian Spirit Beast. Kaya ang dapat kong gawin sa maliit na lang na oras na meron ako ay ang patayin ng iba pang prinsipe at maging isang opisyal na tagapagmana ng kaharian. At pagkatapos ay ang mag-issue raw ng kanyang last will and testament bilang siya ang susunod na magiging hari. Kaya naman dito na inactivate na Benjamin ang hiniram niyang ability mula sa kanyang guard na pinatay noon ni Camila na si Muse, ng ability na kung natatandaan nyo kayang mangispiya sa target nito na ang tawag ay Secret Window. At dito nga nakita ni Benjamin ng Prinsipe Camila na originally ang target nito na kasalukuyang nagpapamasahe. Kaya sabi sa isipan ni Benjamin na usually natatapos daw ang massage session ni Camila at 3 o'clock ng hapon. Na para sa kanya lang ay hindi sana niya hahayaan na ma-interrupt ang pagpapamassage nito dahil sa announcement ng kanyang special martial law. Pero ang problema raw kasi ang ability ni Camila. Makikita na magkalapit lang din ang room ni Benjamin at Camila, mga kaibigan. Kaya nagsalita rito si Benjamin na sa loob daw ng 15 minutes ay bago raw ang deklarasyon ng special martial law ay may gagawin daw muna siyang safety check dito kay Camila at sa Fort Prince Cherednik. Kaya kailangan daw ng kanyang mga guards na ipag-gather ang mga natitirang 6 pa na prinsipe sa labas ng room ng 9 Prince Halkenberg at 11 Prince Fujitsu by 2:30 PM. Ayon pa sa isipan ni Benjamin na the fact daw na mag-isa lang daw noong lumusod si Camila sa kanya na may daladalang baril ay masasabi niya na isang counter o invincible type ang NEM type ni Camila. Na ang parehong type na yan ay na-activate lang daw kung aatakihin daw si Camila. Gayon pa man ay hindi raw niya alam sa kung saan talaga sa dalawang NEN type na yan na isang counter ba o invincible type ang NEN ni Camila. Subalit sa pamagitan daw ng kanyang pag-monitor kay Camila na walang pahinga using the secret window, ay ang secret window raw na ability ay nag-level up daw na kaya na raw nitong ma-rewind ang footage na nakikita nito to the point na kaya niya ring ma-rewind ang footage na nakita noon ni Muse bago raw ito namatay. At base raw sa kanya nakita sa footage na yon, si Camila ay may isa raw counter type na NEN. Ang NEN daw nito ay na-activate post-mortem na kapag ka namatay ito ay hinuhuli raw nito ang pumatay sa kanya at ini-extract ang life force nito para buhayin muli si Camila. May kita naman na nagprepara si Benjamin ng TSK-17 na weapon na inilagay niya sa kanyang boots. Nasabi naman ni Furikov na sa ngayon ay di pa po nahanap ang lokasyon ng 13 Prince Marayam. Sagot naman ni Benjamin na mukhang nasa loob siya ng NEN space na ginawa ng kanyang Guardian Spirit Beast. Nare-reach naman daw ng telepono ang room nila o ang room ni Marayam. Kaya maaaring maririnig pa rin naman daw ng prinsipe ang kanilang deklarasyon ng martial law kahit nasa loob sila ng NEN space na room na yon. At ipapaubaya lang daw niya sa kanyang guardian sa Quere ang room na yon ng Prinsipe Marayam. At kung di raw talaga makakapunta o kung di raw talaga pupunta sina Prinsipe Marayam sa room 1001 by 2:30 ay papadala raw niya si Rihan. Nasabi naman sa isipan ni Benjamin, at para naman sa'yo, Cherednik, gustong gusto talaga kitang i-torture bago kita patayin. Pero wala na akong time sa bagay na yan. Kaya ipapabaon ko na lang talaga sa iyong memories ang larawan ng pagpatay ko sa'yo. Sabay dito na ipinakita sina Benjamin at ang kasalukuyang posisyon ng kanyang mga guards na naka-assign sa iba't ibang rooms. At sabi dito na 15 minutes na lang daw bago ang deklarasyon ng special martial law. Makikita ang magkalapit na room ni Benjamin at Camila. Si Bobby Mayna naman na nasa room ni Kurapika ay nakatanggap na rin ng reports sa kanilang dapat na gawin. Pati na ang guard na si Sakwere na naka-assign sa room ng 13 Prince Marayam sa kung nasaan din si Nabisky at Hanzo. Sa room naman ng 11 Prince Fujitsu ay nandoon si Yoshohi at ang isa pa na di in-reveal ang pangalan. Sa room din naman ng 7 Prince Lazarus ay naghanda na rin si Kanji Doll. Sa katabing room ay nandirito
nandito rin si Riha na nakatanggap na rin ng info at kasalukuyan siyang nasa private room talaga ng 5th Prince Tobepa. At sa tapat ng room na yan, dito sa 6th Prince Tyson ay nakatanggap na rin si Urao ng impormasyon. And lastly, sa room ng 3rd Prince Zhanglei ay may kitang kakaibang ekspresyon ng mukha ng guard ni Benjamin dito na si Coventoba. So ano kaya ang nangyayari dyan mga kaibigan? At yan ang lahat ng sitwasyon ngayon o ang current situation. So isang patayan na talaga ang naghihintay. Gayong maliit na lang ang oras na meron si Benjamin na maghaharap na talaga sila ni Cherednik mga kaibigan. Kasi parang may personal na galit talaga siya dito, pati kay Prinsipe Camila. Ayan, napaka-intense talaga ng pangyayari ngayon na kung saan ay may papamaras na talaga ni Cherednik ang lahat na kanya natutunan sa Nen. Man, grabe. Napakatindi na naman pangyayari at excited na akong malaman ang kasunod nito sa susunod na chapter kasi dito man natin tatapusin ng video sa last panel na to. Kaya naman kung nagustuhan yung video, kinagit a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.